Hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, share ko nga po sa inyo yung personal na experience nga po ng pamilya nga po namin. And of course, yung ipinayo sa akin ng doktor na pinag-apprenticean ko. Yan, share ko po sa inyo dahil maaari makatulong sa inyo ito. Ayan, yung dalawa ko kasing si mama saka si lola, medyo tumataas yung creatinine nila, alam nyo yun. Yung creatinine yun yung gauge kung papasira na nga po yung inyong mga kidneys. So kung medyo tumataas ang creatinine nyo, ito nga po yung dalawang ipinayo sa akin. Actually tatlo yun kasi nalimutan ko isang herbal to guys. Herbal yun na ipinayo sa akin ni Doc. Ayan. So yung first nga po na ipinayo sa akin nung pinag-apprenticean ko ng doktor is painumin ko nga daw po ng tanglad. Yes, ng tanglad nga po. And second po is painumin ko nga daw po ng pinaglagaan ng guyabano or dahon ng guyabano. Ayun. So yung dalawa na yun guys, tanglad, guyabano. Kasi nalimutan ko isa. Pero yun, effective din daw yun. Sabi ni Doc nga po na para sa kidney, para sa creatinine nga daw po, bumababa po yung creatinine nila. And guess what guys? Yung lola ko, ayan, yung lola ko is boundary na siya ng creatinine. Boundary na siya ng ipapa-dialysis. Yes guys, boundary na siya. Siguro mga 3 digits na lang i-dialysis. For dialysis na talaga yung lola ko. Pero guess what? Ayaw nung lola ko. And yun na nga, sinabi ko kay lola, try nyo nga po kaya yung sinabi sa akin ng doktor na pinag-apprenticean ko nga po, ganito, ganyan. So, tinry nung lola ko. And guess what? Umabot ng ilang taon, hindi pa rin siya nadadialysis kasi yung creatinine niya bumababa ng bumababa. Ayun, dahil nga po dun sa pinainom din namin. Kasi wala namang ibang kinakain yung lola ko. Same pa rin na may kinakain niya. Wala rin naman siyang what do you call this? Wala rin naman po siyang tinitake na ibang gamot. Kung ano yung binigay sa kanya dati, yun lang din yung ininom niya. And may dinagdag tayo. Yung isa pa is yung cell drops. Kasi cell drops, I don't know kung may tinitinda pa nun ngayon. Ayun, alkaline base yun na ayun, pinapatak sa inumin yun. Ayun, so may mga minerals, blah blah blah, ganun yun. Yung cell drops. Pero kung may makikita kayo noon na isa, grabe yun. Marami akong nakita na nag-testimony doon. Harap-harapan na, nag-testimony doon. Kasi isa nga po ako sa apprentice din nga po nung may-ari nga po noon. So, ayun. Sabi niya mismo, may nakita talaga ako Meron ko dito Meron siyang aparatus dito, yung pagka dinadialysis, may tinatanim pala sa may bandang pulso. Tapos tumitibok-tibok yun, parang ganun. So sa mga dinadialysis nga daw po yun. And sabi niya sa akin, gumanda daw yung pakiramdam niya. Saka hindi siya mukhang dinadialysis kasi yung mga taong dinadialysis talaga, nagkukulay itim sila. Nangingitim talaga sila. Kasi nga parang susunog yung balat nila, gano'n. Parang, I don't know kung may init yata yung pag dinadialysis ka, no? Pero yun na nga, actually guys, yun yung dalawa. So, alam nyo na, ulitin ko, tanglad, tapos dahon ng guyabano. Ayun, itry nyo na. Then, pa-check kayo after talaga. Pa-check kayo after siguro mga 1 week, 2 weeks, gano'n. Tingnan nyo kung bumababa na siya. Ayun. At saka of course, wag naman kagaya nung sinasabi ng mga ibang doktor diyan. Ayan, wag niyo kinokontra yung gamot or wag kung meron ka ng, for example, nasisira ng kidney mo, tapos kain ka pa ng kain ng mga nakakasira ng kidney. Sa Kidney Institute, sabi nung mama ko nung pinunta niya yung tatay ko dati doon. Dati hindi pa ako nung apprentice pa ako na hindi ko pa alam yung mga pinapainom-inom na gano'n. So, sabi ng Kidney Institute, yung isa daw po sa pinaka nakakasira ng kidney natin ay yung beef. Gulat kaya, no? Pero yun na nga. So, yung mga bulalo-bulalo na yan, ayan, nakakasira pala yan ng sorry sa mga nagbubulalo or may negosyo bulalo. Pero yun na nga, doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa para maging safety naman yung iba. Marami naman pwede kumain ng bulalo. Marami naman may mahilig dyan. Pero syempre, kung may tama ka na sa kidney, guys, avoid na po natin yung mga ganong pagkain.
So yun guys, so sana nakatulong po sa inyo. Ayan, sana ma-try nyo para naman comment down below din kung ano nangyari nga po sa creatinine nyo. Kasi sa pamilya ko, sa nanay ko, sa lola ko, ganun yung ginawa nila. And may dumadaan na tricycle. Uy, ay, hindi yan. Pero yun na nga, sa mama saka sa lola ko, biruin nyo, ito yung lola ko. Sabi nung doktor niya na, ewan ko ba doon, mahilig ipa-creatinine. Mahilig ipa-dialysis talaga yung mga pasyente noon. Lahat ng kilala namin na nagpapadoktor sa kanya, naging doktor siya, personal doctor siya. Lahat yun, dinialysis at pinapadialysis talaga niya. I don't know kung anong meron doon sa doktor, pero yun lang. So, it's a fact naman eh. And again, ayun na nga, boundary na siya. Gusto niya siyang ipa-dialysis agad kahit boundary pa lang. And then, nag-normal. Guys, nag-normal. Maging yung doktor na yun, hindi niya ma-explain kung paano nag-normal yung creatinine ng lola ko. Pero yung boundary na siya ng dialysis, tapos biglang nag-normal. So, yun nga yung ginagawa ng lola ko. Saka di siya nagpapawala ng cell drops nun talaga. Ayun, wala na kasi ko cell drops eh. Pero kung may hawak lang ako nun, Doc Ryan, baka naman. Kung may hawak lang ako nun, papakita ko sa inyo yung itsura nun. And sobrang bilib ako dun. On the spot yun, kahit yung malabong mata winimissikan. Kasi no approved therapeutic claim talaga yun, as in no approved therapeutic claim. Ibig sabihin lang naman nun, hindi pa siya napag-aaralan or hindi pa sigurado na itong bagay na to or itong sinasabi natin makakagaling napag-aralan at napatunayan na mabisa nga ito sa mga kiniklaim nila na napapagaling nila. And again guys, yung Lagundi dati hindi rin naman ina-accept parang no approved therapeutic claims pa rin yan dati. Pero nakita nyo nung napag-aralan na siya and all, ayan, nagkaroon na ng mga syrup ng mga gamot-gamot din, di ba? Parang ganoon lang din yun. So, ayun. So, try nyo na guys. Kasi di ba, biruin nyo, nung panahon ng mga lolo't lola natin, or ng mga ninuno, sabihin na nung ninuno, wala masyadong sakit noon. And usually, yung mga kinakain nila is yung mga herbal or yung mga mahilig sila maglaga-laga ng mga herbal, ginagawa nila ng tsaa, ganito, ganyan. Mahilig mag-tsaa yung mga tao noon. Pero ngayon kasi soft drinks, alam niyo naman, soft drinks, artificial na mga sweeteners, artificial na mga, alam mo yun, artificial na mga flavors, ganito, ganyan. So, more on, mas mababa na yung taon na nabubuhay yung mga tao ngayon. To be honest lang talaga. Dati 100 plus, it's normal pa kahit pa paano, na umaabot ng ganun. Ngayon, medyo na 80, masaya ka na talaga eh. Sobrang blessed ka na talaga pag 80 years old ka na. And ayun, so buhay ka pa rin. Sobrang blessing na talaga yun. Pero yun na nga, maraming salamat, God bless. Sana ay makatulong sa inyo ito dahil yun ay nakatulong nga po sa nanay at sa lola ko. So, baka naman guys, diba? Pero yun lang, maraming salamat, God bless. Ingat po kayo palagi. And thank you. And kung nagustuhan nyo ito, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. At hito na po yung notification bell para na ma-updated po kayo sa lahat ng mga videos po natin. Thank you, bye-bye.